Kamusta sa inyong lahat? Ako si Tala Cruz, isang flight attendant na may 15 taong karanasan at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga connecting flight. Hindi ba't katulad din kita? Sa tuwing naghahanap tayo in flight sa computer, ang unang hinahanap nga ating nga mata ay ang salitang direct flight. Kapag nakita natin ito, tila nagilaw ang ating mga mata. Ngunit kapag nakita natin ang salitang connecting flight o layover, hindi ba't napapabuntong hininga na lang tayo sa inis? Inisip kung gaano ito kaabala at sayang sa oras? Paano kung sasabihin ko sa iyo ngayon na sa pananaw naming matunay na nakakintindi sa industriya ng abyasyon? Minsan, ang pagkakaroon ng connecting flight ang mas matalino, mas matipid, at mas komportableng pakpipilian. Alam kong maaaring salungat ito sa iyong manakasanayan. Tila ba iipinangana tayong may kaisipan na ang direct flight ang pinakamahusay, pinakamabilis, at pinakamadali. Pero ang katotohanan, kung walang connecting flight sa mundo, kalahati sa atin ay hindi makakarating sa mga destinasyong gusto nating puntahan sa presyong kaya natin ngayon. Bakit? Bakit hindi na lang lahat ng flight ay gawing direct? Hindi ba iyon ang pinakamaginhawa para sa mga pasahero? Ngayon, ibubunyag natin ang lihim na ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa lohika na napapatakbo sa buong pandaigdigang industriya ng abyasyon. Marami ang galit sa connecting flight dahil hindi nila ito naiintindihan at lalong hindi nila alam kung paano ito haharapin. Bilang isang taong nakasaksi na sa hindi mabilang ng mga pasaherong nasiraan na loop, nalito at umiyak sa airport dahil sa mga layover. Narito ako upang ibahagi sa iyo ang lahat. Una, ipapaliwanag ko kung bakit kailangan mong connecting flight. Pagkatapos, bibigyan kita 6 na bagay na dapat mong gawin at tandaan sa susunod. Ito ang 6 na bagay kung saan madalas nakakamali ang mga tao. At ito rin ang susi na maaring magdala sa iyong biyahe mula sa langit patungo sa impyerno. Kaya siguraduhin tapusin mo ito, lalo na ang ika-4 at ika-5 punto. Ang dalawang ito ay tungkol sa visa at sa paharap sa mga naantalang flight. Sa totoo lang, halos 90% ng mga biyahero ay nakakamali rito at kapag nakamali ka, baka hindi ka man lang makasakay ng eroplano. Sige, simulan natin sa unang malaking tanong. Bakit mayroon tayong napakaabalang sistema ng connecting flight? Ang sagot ay simple, ngunit medyo masakit. Dahil ang iyong lugar ay hindi sapat na mahalaga. Medyo mabigat pakinggan, kaya ipapaliwanag ko sa ibang paraan. Isipin mo na nakatira ka sa isang di gaanong kalakihang lungsod. Halimbawa, sa Bacolod. Isang araw, naisipan mong pumunta sa isang lungsod sa Amerika na hindi rin pangunahing destinasyon tulad ng Austin, Texas. Sa tingin mo, sa isang araw, gaano karaming tao ang may kaparehong ideya tulad mo? Mula Bacolod diretso sa Austin? Siguro 10, 20. Ang isang malaking eroplano na kayang tumawid ng Pacific, tulad ng isang Boeing 777, ay kayang magsakay ng higit sa 300 katao? Kung talagang mabubukas ang isang airline na rutang Bacolod-Austin, araw-araw nilang makikitang may 200 na bakanteng upuan ang eroplano. Wala pang isang buwan, siguradong malulugi ang airline na iyon. Ito ang limitasyon ng tinatawa na point-to-point na paglipad. Kaya, ang nga airline ay nakaimbento ngang mas matalino at mas mahusay na modelo. Isipin mo na lang ito na parang pagsakay ngang bus. Ang hintuan ng bus sa kanto ninyo ay maring walang direktang biyahe papunta sa bahay ngang kaibigan mo sa kabilang dulo ng siyudad, tama? Kailangan mo munang sumakay ngang bus sa linya ninyo, pumunta sa isang malaking terminal, at doon kalilipat sa ibang bus na dadaan sa bahay ng kaibigan mo? Sa sistemang ito, ang malalaking base airport ng airline ay ang terminal na iyon na tinatawag nating hub airports. Gamit ang ating halimbawa, kung galing ka ang Bacolod, gagamit muna ang airline ng mas maliit na eroplano para dalhin ka sa kanilang pangunahing base sa Pilipinas. Halimbawa, sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Manila. Sa Manila, makakasabay mo ang pasahero mula Cebu, Davao, at kahit galing sa ibang bansa tulad ng Manila. Lahat sila, tulad mo,
ay lilipat ng flight. Tinitipon ng airline ang lahat ng pasaherong ito mula sa iba-ibang lugar na may iisang pangkalahatang destinasyon tulad ng Amerika at pinupuno nila ang isang malaking eroplano papunta sa isang malaking hub airport sa US tulad ng San Francisco, SFOO, Los Angeles, LAX. Pagdating mo sa San Francisco, maghihiwa-hiwalay na ulit kayo. Ikaw at ang iba pang nga pasahero ay sasakay na naman sa mas maliliit na eroplano papunta sa inyong mahuling destination tulad ng Austin, Seattle o Denver. Ito ang pinakabuot ng operasyon ng buong industriya ng abyasyon. Para sa mga airline, ito ang pinakamahusay na sistema. Hindi nila kailangang magbukas ng daan-daang ruta na malulugi lang sila. Kailangan lang nilang ma-focus sa mga kumikitang ruta mula sa hub papunta sa isa pang hub at bawat eroplano ay mapupuno nila ng mga pasaherong galing sa iba-ibang lugar na nabibigay ng malaking kita. Ngayon, ano naman ang pakinabang nito sa ating mapasahero? Sa unang tingin, tila abala, pero sa katotohanan, malaki ang benepisyo. Ang pinakamalaking benepisyo ay nakakalipat ka at kaya mo itong bayaran. Kung walang connecting flights, hindi ka makakarating mula Bacolod papuntang Austin. Ang tanging pagpipilian mo ay marahil sumakay ng eroplano papuntang Manila at bumili ng napakamahal na tiket mula Manila papuntang San Francisco. Pagdating mo sa San Francisco, ikaw na mismo ang hahanap ng paraan para makabili ng domestic flight papuntang Austin. Bukod sa napakaabala, ang presyo ay magiging sobrang mahal na mas gugustuhin mo na lang manatili sa bahay. Ngunit dahil sa sistema ng connecting flight, nagagawa ng nga airline na i-package ang iyong buong biyahe mula Bacolod hanggang Austin sa isang tiket. Ginagamit nila ang scale of economy ng Mahu para mapababa ang gastos at ibenta sa iyo ang tiket sa presyong abot kaya mo. Kaya sa susunod na makakita ka ng connecting flight na mas mura kaysa sa direct flight, dapat mong maintindihan na hindi ka pinaparusahan ng airline. Sa halip, ang sistema ang nabibigay sa iyo ng subsidiya. Gumugol ka lang counting oras para makakuhang mas mababang presyo at mas maraming pagpipiliang destinasyon. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng nga airline tulad ng Emirates, Singapore Airlines at Cathay Pacific. Ang kanilang mga sariling bansa Dubai, Singapore, Hong Kong ay may maliliit na merkado, ngunit ginawa nilang world-class na mga hub o sentro ng paglilipat. Ang kanilang pangunahing negosyo ay dalhin ang pasahero mula sa Asya papuntang Dubai at mula roon ay ilipat sila papuntang Europa o Afrika o dalhin ang pasahero mula Europa papuntang Hong Kong at ilipat sila sa iba't ibang lugar sa timog silangang Asya. Sila ang mga eksperto sa connecting flights. Dahil dito, nag-alok sila ng pinakamahusay na serbisyo at pinakamapakompetensyang mga presyo sa buong mundo. Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit may connecting flights. Ito ay pundasyon ng industriya na abyasyon, isang kinakailangang bahagi para makapaglakbay tayo sa buong mundo. At dahil hindi natin ito maiwasan, kailangan nating matutunan kung paano ito pagtagumpayan. Ngayon, narito na ang pinakamahalagang bahagi. Bilang isang taong nakasaksi na sa napakaraming pasahero na nasiraan ng loop sa transfer desk, narito ang 6 na bagay na dapat mong gawin sa iyong susunod na connecting flight. Ang 6 na bagay na ito ang mapapasya kung ang iyong paglilipat ay magiging maayos o isang bangungot. Erna, ang tagumpay na iyong layover ay nagsisimula sa pagbook. Akala mo ba ang paglilipat na eroplano ay nagsisimula pagbaba mong flight? Mali. Ang iyong paglalakbay na may layover ay nagsisimula sa sandaling i-click mo ang pay button. May 2 malaking bitak dito na kahit nga veteranong biyahero ay nahuhulog. Unang bitak, ang ilusyon ng maikling oras ng paglilipat. Marami ang masayang pumipili ng tiket na may pinakamaikling oras ng layover. Wow, 50 minutes lang? Ang layover ko sa Hong Kong mula Manila papuntang Frankfurt ang galing. Hindi iyan magaling, iyan ay delikado. Ang minimum connection time na iyan sa sistema ng airline ay kinakalkula ng computer batay sa pinaka-ideal na sitwasyon. Ano ang ideal na sitwasyon? Ang iyong unang flight ay lumapak ng nasa oras
Mabilis itong nakarating sa gate. Hindi ka nakaupo sa dulong eroplano, hindi mo kailangang dumaan ulit sa security check, at alam mo kung nasaan ang susunod na gate na katabi lang pala. Sa tingin mo, gaano kataas ang sansa na mangyari ang lahat ng iyan ng sabay-sabay? Sa totoong buhay, malaki ang posibilidad na ang iyong unang flight ay maantala ng 15 hanggang 30 minuto dahil sa panahon, traffic sa himpapawid o technical issues. Paglapa mo, baka malaman mo na ang susunod mong gate ay nasa kabilang dulo ng terminal at kailangan mo pang sumakay ng tren. At sa maraming malalaking international airport tulad ng Los Angeles, LAX o Paris, CDG, kailangan mong dumaan ulit sa security check na maaring tumagal ng 30 minuto. Ang iyong napakagandang 50 minuto ay isang recipe para sa disaster. Ang payo ko, sadyaing pumili ng mas mahabang oras ng pahlilipat kung sa parehong bansa lang at parehong terminal. HAL, Manila to Cebu via Clark. Maglaan ng hindi bababa sa 15 oras. Kung sa isang malaki at epicenteng airport na pamilyar ka, HAL, Singapore Changi, Hong Kong, Tokyo Narita, maglaan ng hindi bababa sa 2 oras. Kung sa isang airport na hindi ka pamilyar o kilala sa pagiging magulo, HAL, Paris Charles de Gaulle, LAX, pakiusap, maglaan ka ngang 3 oras o higit pa. Kung kailangan mong dumaan sa immigration at lumabas tulad sa US, ang 4 na oras ay minimum, 5 oras ang ligtas. Ang sobrang 1 o 2 oras na iyon ay maaring gugulin mo lang sa pag-upo at pakakape sa gate, pero ang kapalit nito ay kapayapaan ng isip na hinding-hindi mo maiwanan ang iyong flight. Sulit na sulit ang palit na iyon. Pangalawang bitag, ang nakamamatay na tuksong magkahiwalay na tiket. Minsan, makikita mo sa mga comparison website na mas mura kung ikaw mismo ang magbubuo ang 2 flight. Halimbawa, bibili kang isang tiket sa budget airline mula Manila papuntang Kuala Lumpur, tapos hiwalay na tiket sa isang full-service airline mula Kuala Lumpur papuntang Europe. Baka isipin mong nakatipid ka, pero sa totoo lang, bumili kang isang time bomb. Kailangan mong maintindihan ang konsepto ng single ticket laban sa separate tickets. Single ticket. Lahat ng iyong flight ay nasa isang booking reference. Kahit makaiba pa ang airline, basta't makaalyansa sila at nasa isang ticket, obligasyon ng airline na ihatid ka sa iyong final destination. Separate tickets. 2 makaibang ticket na ikaw ang bumili. Ano ang pakakaiba? Una, bagahe. Sa single ticket, karaniwan, hindi palagi. I-check through ang bagahe mo. Ang bagahe mo mula Manila ay sa Europe mo na kukunin. Sa separate tickets, pagdating mo sa Kuala Lumpur, kailangan mo munang dumaan sa immigration, kunin ang iyong bagahe sa carousel, lumabas, at pumila ulit sa check-in counter ng pangalawang airline para i-check-in ulit ang bagahe mo. Pangalawa, at ito ang pinakadelikado, ay ang delay. Kung naka-single ticket ka at na-delay ang flight mo mula Manila, kaya't naiwanan mo ang flight papuntang Europe, huwag kang mag-alala. Pumunta ka lang sa transfer desk at obligasyon ng airline na i-book ka sa susunod na available na flight ng walang bayad. Kung kinabukasan pa ang flight, dapat kanilang bigyan ng hotel. Kung naka-separate tickets ka na delay ang unang flight mo para sa pangalawang airline, isa ka lang no-show na pasahero. Walang silang pakialam sa dahilan mo. Ang ticket mo ay magiging pawalang bisa at walang refund. Kailangan mong bumili ng bagong one-way ticket sa napakamahal na presyo. Ang counting na tipid mo ba ay sulit sa panganib na masira ang iyong buong biyahe at bulsa? Ang payo ko, maliban na lang kung ikaw ay isang bihasang backpacker na planong mamasyal sa layover city, huwag na huwag maghihiwalay ng tiket para lang makatipid. 2. Alamin kung saan pupunta ang iyong bagahe. Ang pangalawang pinakamalaking alalahanin sa layover, bukod sa maiwanan ng flight, ay nasaan ang bagahe ko. Dapat mo itong siguraduhin bago ka pa man umalis sa iyong departure airport. Kapag inilagay mo na ang iyong bagahe sa conveyor belt, magtanong ka ng malinaw sa ground staff. Ang bagahe ko po ba ay diretso na sa final destination ko sa city namin? O kailangan ko itong kunin sa transit city name? Huwag kang mahiya. Napakahalaga ng tanong na ito.
Pagkatapos nilang sumagot, gawin ang pangalawang kumpirmasyon. Tingnan mo ang iyong baggage claim stub. Nakasulat doon ang airport code N, destinasyon ang iyong bagahe. Kung ang final destination mo ay Los Angeles, LAX, dapat makita mo ang malaking letrang LAX. Kung ang nakasulat lang ay angkot ng iyong transit city, halimbawa ay San Francisco, SFO, ibig sabihin ay kailangan mong kunin ang bagahe mo sa San Francisco. Bakit ito nangyayari? Separate tickets. Gaya ang nabanggit kanina. Makaibang airline na walang baggage agreement. Masyadong mahabang layover karaniwang higit sa 24 na oras. Pinakamahalagang bitag, ang patakaran gang bansa. Tandaan mo ang dalawang bansang ito, Amerika, USA, at Canada. Kahit transit ka lang papuntang South America, basta lumapa ang eroplano mo sa teritoryo ng US, kailangan mong dumaan sa immigration, kunin ang lahat ng iyong bagahe, itula ito sa customs, at i-check-in ulit sa transfer counter. Ito ang dahilan kong bakit sinabi kong kailangan mo ngang 3,4 na oras kong sa US ang layover mo. Marami na akong nakitang pasahero na akala nila diretso na ang bagahe nila sa New York, kaya pagdating sa unang stop nila sa San Francisco, relax na relax silang pumunta sa susunod na gate. At pagdating sa New York, nahintay sila ng walang hanggan sa baggage carousel, bago nila nalaman na ang bagahe nila ay naiwan sa San Francisco, itinuring na unclaimed baggage. Kaya tandaan, sa bagahe, magtanong, kumpirmahin sa resibo, at mag-ingat sa USA at Canada. San, ihanda ang iyong survival carry-on bag. Okay, sabihin nating kumpirmado na diretso na ang bagahe mo. Huwag kang maging kampante. Naisip mo ba na kahit nakalipat ka ng flight, baka ang bagahe mo ay hindi? Nangyayari ito. Ang tawag dito ay misconnected baggage. Maaring dahil na-delay ang unang flight at walang sapat na oras ang ground crew na ilipat ang bagahe mo. Ang resulta, ikaw ay nasa destinasyon mo na, pero ang bagahe mo ay nasa transit airport pa, o mas malala, napunta sa ibang siyudad. Hahanapin ito ngang airline, huwag kang mag-alala, at i-deliver nila sa iyo sa loop ng 24,48 oras. Pero ang tanong, paano ka sa loop ng 24,48 oras na iyon? Dito napapaso ang iyong survival carry-on bag. Bukod sa iyong passport, wallet, at gadgets, dapat mayroon kang mga sumusunod. Lahat ng mahahalagang gamot na kailangan mong inumin. Isang pares ang reserbang salamin o contact lens. Isang universal trial adapter at tsasya na silipono. Mga basic na gamit sa pagligo. Malit na toothbrush, toothpaste, facial wash, at ang pinakamahalaga, isang set ng malinis na damit panloop at isang t-shirt. Isipin mo ang eksena. Lumipat ka ng 12 oras. Pagdating mo sa isang mainit na bansa, nalaman mong nawawala ang iyong bagahe, at suot mo pa rin ang iyong makapal na jacket at pantalon. Maniwala ka sa akin, sa sandaling iyon, ibibigay mo ang lahat para lang sa isang malinis na t-shirt. Ang survival kit na ito ay hindi lang para sa nawawalang bagahe, kundi para rin sa mga naantalang flight. Kung kanslado ang flight mo at kailangan mong may overnight sa hotel na sagot ng airline, hindi ka darating doon na walang dala. 4. Unawain ang mga nakatagong bitak sa visa. Ito marahil ang pinakamalubha at hindi na maayos na pagkakamali sa lahat. Marami ang may maling akala. Transit lang naman ako, hindi naman ako lalabas ng airport, kaya hindi ko kailangan ng visa, di ba? Ang maling akalang ito ay nagresulta, nasa libu-libong pasahero na hindi pinasakay sa kanilang flight mula pa lang sa kanilang pinanggalingan. Tandaan mo, ang pangangailangan ng visa ay walang kinalaman sa plano mong lumabas ng airport, ito ay nakadepende sa batas ng bansang iyong paglilipatan. Narito ang 3 karaniwang bitak sa visa para sa mga may hawak na Philippine passport. Bitak 1. Walang transit area ang Amerika. Tulad ng nabanggit natin sa bagahe, walang international transit area sa mga airport sa US. Basta't lumapa ang eroplano mo sa US, katumbas na iyon ng pagpasok mo sa bansa. Ibig sabihin, kahit ang biyahe mo ay Manila, Los Angeles, Mexico, kailangan mo ngang valid na US visa. Kung wala ka nito,
hinding-hindi ka bibigyan ng boarding pass ng airline staff sa NAIA dahil alam nilang ipapadeport ka lang pabalik pagdating mo sa LA. Bitag 2. Transit visa sa Australia, New Zealand at Canada. Kahit mayroon silang transit area, para sa mga partikular na passport, kabilang ang Philippine passport, kailangan mong kumuha ng transit visa o electronic travel authorization tulad ng ETA ng Canada o NZETA ng New Zealand. Kahit transit ka lang, kadalasan ay madali lang itong kunin online, pero kailangan ng oras. Marami ang sa huling gabi bago ang flight ito nalaman at huli na ang lahat. Bitag 3. Ang bitag ng Schengen area sa Europa. Ito ay medyo komplikado. Ang Schengen area ay binubuo ng maraming bansa sa Europa. Hal, France, Germany, Italy, Spain, pero hindi kasama ang UK at Ireland. Sa loob ng Schengen area, walang border control. Sitwasyon A, Manila, Paris, London. Ang Paris ay Schengen, ang London ay hindi. Sa kasong ito, mananatili ka sa international transit area ng Paris. Hindi ka papasok sa Schengen zone. Sitwasyon B, Manila, Paris, Rome. Ang Paris at Rome ay parehong nasa Schengen area. Ibig sabihin, ang flight mo mula Paris papuntang Rome ay itinuturing na domestic flight sa loob ng Schengen. Kaya, kailangan mong dumaan sa immigration sa iyong unang port of entry. Nasa kasong ito ay ang Paris. Tatatakan ang iyong passport sa Paris bago ka makapunta sa gate papuntang Rome. Anong epekto nito? Una, kailangan mong maglaan ng oras para sa pila sa immigration. Pangalawa, kung bumili kang likidong duty-free sa NAIA, alak, pabango, kukumpiskahin ito sa security check sa Paris dahil dumaan ka sa immigration at papasok ka ulit sa panibagong security screening. Ang payo ko, pagkatapos mong mag-book ng ticket, gawin mo ito agad. Kunin mo ang iyong passport at i-search online. Philippine Passport Transit Visa Requirements for Transit Country. Huwag umasa sa mga blog lang. Tingnan ang opisyal na website ng immigration o embahada ng bansang iyon. 5. Matutong harapin ang delay at pakakaiwan ng flight. Kahit gaano kakahanda, may hindi inaasahang pangyayari. Na-delay ang unang flight mong 4 na oras dahil sa masamang panahon. Nakita mo na lang na lumipat na ang connecting flight mo 1 oras bago ka pa man lumapag, naiwanan ka ang eroplano. Sa sandaling ito, tandaan ang isang panuntunan, manatiling kalmado, huwag mag-iskandalo, at hanapin ang tamang tao. Pagpapay mo na aeroplano, hanapin ang transfer desk o customer service counter na airline. Ipakita ang iyong passport at boarding pass at sabihin ng mahinahon, "Na-delay po ang dating flight ko? Kaya naiwanan ko ang flight? Flight number. Ano po ang may tutulong ninyo?" Dito, ang single ticket na prinsipyo ay ang iyong lifesaver. Kung nakaisang ticket ka, 100% na obligasyon ng airline na tulungan ka. Ay ribo kanila sa susunod na available na flight ng Libra. Kung ang susunod na flight ay kinabukasan pa, magtanong ka ng magalang kung mabibigay sila ng hotel accommodation at meal vouchers. Tandaan, kung ang sanhingan delay ay force majeure tulad ng panahon, hindi sila obligadong magbigay ng hotel, pero obligado silang ay ribok ka. Ngunit kung kasalanan ng airline mechanical iyo, malaki ang sansa na kailangan nilang magbigay ng hotel. Laging magalang na magtanong, kung naka-separate tickets ka, paumanhin, pero wala silang obligasyon sa iyo. Ituturing kang no-show at kailangan mong bumili ng bagong ticket gamit ang sarili mong pera. 6. Gawing bahagi ng iyong biyahe ang paglilipat. Kung ang oras ng iyong layover ay hindi naman sobrang ikli, 1 oras o sobrang haba, 8 oras, at nasa gitna lang, 3,4 na oras, ito ang oras kung kailan pinakanaiinip ang mga tao. Ang payo ko, gamitin mo ang oras na ito para maging isang munting kaligayahan sa iyong biyahe. Ito ang dapat mong gawin. Sope. Hanapin ang iyong base. Pagbaba mo eroplano, tingnan agad ang flight information board. Huwag magtiwala sa boarding pass mo, madalas nagbabago ang gate. Kumpirmahin ang iyong gate number at boarding time, at puntahan mo ito para malaman mo kung gaano katagal lakarin. I-activate ang layover mode.
Ngayong alam mo na kung nasaan ang gate mo, maari ka nang ma-relax. Gamitin ang airport lounge. Maraming credit card sa Pilipinas ang may kasamang libreng access sa mga lounge tulad ng Priority Pass. Kung wala, maari kang magbayad. Isipin mo, ang pagkain at kape sa labas ay magastos din. Sa lounge, sa isang bayad, mayroon kang tahimik na upuan, libreng wifi, malinis na banyo na may shower, at walang limitasyong pagkain at inumin. Sulit na sulit ito para makapapahinga. Galugari ng airport. Ang mga modernong hub airport ay mga tourist spot na rin. Ang Changi Airport sa Singapore ay may jewel at indoor waterfall. Ang Incheon Airport sa Seoul ay may mga cultural experience center. Ang Schiphol Airport sa Amsterdam ay may sangay ng isang sikat na museo. Libreng city tour para sa mahabang layover. Kung ang iyong layover ay 8 oras o higit pa, ang ilang airline tulad ng Singapore Airlines, Turkish Airlines, at Qatar Airways ay nag-alok ng libreng city tour. Siguraduhin mo lang na pinapayagan ka ng iyong visa na lumabas ng airport. Conclusion, ang connecting flight ay hindi isang masamang balak ng airline. Ito ay isang kinakailangang disenyo na nagbibigay daan sa atin na makalipat sa mas maraming lugar sa mas murang halaga. Para maging bihasa rito, tandaan ang 6 na bagay na ito. Pekbo, pumili ng single ticket at meglan ng sapat na oras, 2,3 oras minimum. Bagahe. Matanong kung checked, through, kumpirmahin sa resibo, at tandaan ang patakaran sa US, Canada. Survival kit. Magdala ng gamot at isang set ng pamalit na damit sa iyong carry-on. Visa. Verify ang transit visa requirements para sa iyong passport. Delay. Kung single ticket, manatiling kalmado at lumapit sa transfer desk. Oras. Hanapin muna ang gate. Pagkatapos ay mag-enjoy sa lounge o galugarin ang airport. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa papunta mula sa point A hanggang point B. Ang proseso sa pagitan, kabilang ang iyong layover, ay bahaging karanasan. Marami ang takot sa connecting flights dahil takot sila sa hindi inaasahan at sa kawalan ng control. Kapag natutunan mo ang 6 na teknik na ito, binabawasan mo ang panganib. Sa susunod na makakakita ka ng salitang connecting flight, hindi ka na mababahala. Kalmado mong susuriin ang iyong listahan visa. Oras. Bagahe. Maglalakad ka sa terminal na parang isang profesional. Marahil ay may hawak pang isang baso ng libreng champagne mula sa lounge. Iyan ang kapangyarihan kaalaman. Kung nakatulong sa iyo ang gapayong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips na hindi palaging sinasabi ng mga travel agency at airline.